Po kami naman kasi lagi na namin na pag-uusapan kung patungkol saan yung pelikula. So, ang i-flex ko na lang po yung director po namin, si Direk Kring, kasi talagang sobrang refreshing po sa pakiramdam. Nakakatuwa siyang panuorin at saka yung respeto ibibigay mo talaga sa kanya kasi nakakatuwa yung kanyang pakikipagkapwa-tao. Siguro po nasanay po kasi ako na parang dito po sa industriya natin, hindi po ba parang ang director dahil siya yung captain of the ship, andun yung professionalism and yung parang minsan hirap. I'm not sure, I don't want to talk for everyone else, but ako personally, I find it difficult to talk to my director at times. Pero si Direk Kring kasi dito ko nakita yung pati talent, ang taas ng respeto sa kanya. Kasi siya mismo, binibigay niya rin yun sa talents namin. Nakakatuwang makita yung upuan sa artista, upuan din sa talents, o napapawisan yung talents natin. Alam ko po parang pag binabagi ko to sa inyo, ang dating is parang ang normal lang niya, or it's something that we get to experience on a daily. But truth is, it's very rare. And it's my first time to experience a director who's just so genuine and so caring about her peers, na hindi siya limitado sa, hindi, ito lang mga artista ko, so ito lang. Wala siyang ganun. Mini-make sure niya, okay ba staff ko, okay ba PAs ko, okay ba talents ko. So in return, kaming actors, we make sure na we get to deliver. Kasi si Direk Kring, kapag nag-deliver siya, far and beyond. Wow. So, ayun po. Saka, ano din po talaga, si Inang Reyna naman po, syempre, ang Reyna natin sa Palak Studios, grabe po talagang ka-generous. Ibang klase po talaga. Yung, yes, at saka ang sarap mag-promote, ang sarap na hindi, it doesn't feel like work. Kasi gusto mong ibalik sa kanila yung in-invest, alam mong in-invest nila sa inyo. Tapos, yung generosity niya, hindi siya limited sa star lang namin. Kasi di ba, parang expected, ako personally, parang iniisip ko, Mela will get everything that she wants because she's the star of our film. Pero si Inang kasi, talagang kalat, yung branch, yung kumbaga si Mela yung pinakapuno, pero lahat nung sanga nun, grabe po talaga yung alaga, ibang klase. At yung nabuo namin dito sa Mom Chief, alam ko na alam ni Inang and alam ni Direk Kring na whether kasama kaming lahat o hindi sa mga susunod nilang gagawin, kasama nila kami sa likod. We will make sure that they will feel our presence in promoting whatever it is that they will be moving forward. Very well said. Love you po, Inang. Very well said. Kaya yun yung fresh take ng Palak Studios talaga that we bring to the movie industry in the Philippines. But you know what? Let's listen to, of course, we have our K-drama, mga K-pop Hallyu fans, no, na binuo nung cast natin. Ms. Bernadette, maybe you can talk about your experience. Actually, ang dami na nilang nasabi, and I totally agree. Actually, kaya ko to tinanggap, dahil unang-una, super friend ko na ang producer na to. Super friend talaga. College friends pa lang kami. Batch ko yata. Oo. So, and then, plus K-drama fan din ako. And this is my first time to shoot abroad. Sa tagal ko sa industriya, may nakapag-shoot abroad. And sobrang saya ko kasi I did it with the production of Happy. And here, like what we said a while ago, nung nandun kami sa hotel sa taas, we felt that we weren't doing a movie. Para kami hindi gumagawa ng pelikula. Kasi walang ka-pressure. Actually, isa yun sa naging consideration ko. Kasi minsan, takot ako mag-drama kasi iyak ng iyak. And then here, when Happy offered me this role, anong role ko? Tapos sabi niya, Eddie, yung gusto mo? Sabi niya, yung tita. Yung tita na K-drama fan. Sabi niya, gano'n na, relate ka dyan. Sabi ko, naku, marami makaka-relate sa akin. Exactly. I know that, marami makaka-relate sa akin. Ang role ko lang dito, ang difference, kasi ako dito, super rich ako dito. Hindi naman ako ganun ka-rich, katulad ni Tita Gretch. Pero pinag nila ako ng gano'n. Kaya naman, sobrang, no hesitation, I said yes to the project. Plus the shooting was in Korea. So yung role ko dito, tourist, kasama of course itong aking mga co-tourists. Na para din kami talagang nag-tour ng Korea dito sa film na to. And that is what they will also make a bang. Dahil talagang they will go through the whole Korea like a tourist. Right. So as a whole talaga, naramdaman namin yung saya, yung
respeto ng production sa isa't isa, plus yung alaga. The alaga is talagang, it's there. It's actually, kamangha-mangha. Diba? Sobra tayong, parang kaming, can you pinch us? Totoo ba ito? Kasi iba yung atake ni Happy. Happy, Inang Reyna, iba. And we love you for that. Alright, very well said. You know what? As a K-pop star, parang ang dami kong... Si Minjona! K-pop nga daw! Ayun, parang yung song ni Jessie na Star, kasi it's about parang facing battles on your own and succeeding. So, ang ganda. Tsaka ang galing niya ng talagang artist. Sobrang gusto ko lang na binrate niya yung usual na mga pwede lang mapanood sa Korea. I like her confidence. Super fan talaga. Thank you. Our dear press people, maraming salamat po sa pagpunta ninyo. Sobrang kayo po talaga ang malaking makakatulong sa amin para ma-promote po ang pelikula namin. Kailangan ko lang pong mauna, gagawa lang po ako ng karagdagang pera. Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much po. Mayor the Boss lang po ako sa PAI. Thank you very much po sa inyo. Salamat po sa oras nyo, sa binyahe nyo po, traffic, malayo ang lugar. We very much appreciate you po. Maraming salamat po. Pasensya na po ulit at ako po ay mauuna. Mag-iingat po kayo pa uwi. Ms. Jenica Garcia, ladies and gentlemen. Salamat po sa inyo lahat. Thank you very much, Jenica. We have a question right here from GMA News Online. Alright, please go ahead. So my question is for Ms. Lelay. So ano sa yung memorable moments niyo, both on cam and off cam, nung nasa South Korea? Sobrang actually lahat ng kasama namin